kami. Buti sabi ko, buti kinakaya ng budget nyo yung ano. Kasi syempre siya lang nagtatrabaho, di ba? Tapos meron silang dalawang anak. Buti kinakaya ng budget nila yung ano, mga gastusin. Ayun, dun sa kanya ko nalaman na meron palang ganun yung rent assist. Isa yan sa mga natatanggap namin dito dahil sa malaking tax ng Canada. Yun. Eto na naman tayo. Pa one wheel na naman. Anong oras na? Mag-alas 6 na yata. Pero himala, no? Hindi siya madilim. Kala ko mga ganitong panahon ano na eh. Parang kaligitnaan na ng September eh. Usually pag ganito, malamig na, parang kakaibang araw yung panahon ngayon. Merong nakita ko sa yung group na People of Brandon, mga taga Brandon nandun nagpo-post. Nakita ko parang unusual daw yung weather ngayong year na to. Mag-October na, pero yung temperature pa, yung umiinit pa ng todo. Nagte-30 Celsius pa, ganyan. Eh dati naalala ko pagka yung ganitong panahon hindi na umiinit ng ganun eh. Yung mga ganong init kasi parang pang summer yun eh. Kaya nagtataka lang yung mga tao. Ang daming mga parang lumilibot-libot na mga gamo-gamo ba yan? Hindi ko alam kung ano. Mainit, ang daming mga nag-i-scooter na mga bata. Lahat sila, hindi lang mga bata pala, mga matatanda rin. Parang nung unang pagdating namin dito, ang dami namin kami mga nag-i-scooter. Kami lang. Ngayon parang halos lahat ng mga bata sa mga matatanda dito, ang dami na naka-scooter. Trendsetter no. Hindi naalala ko talaga dati. Pero ako naman, hindi naman ako na ganun yung scooter yung may hawakan. Ako dati talaga is skateboard yung longboard, di ba? At saka lang to naging one wheel. Ngayon nakatambak yung mga scooter, mga longboard ko sa bahay. Wala, ikot-ikot lang tayo rito. Nga pala, meron yung sa mga yung sa mga nandito sa Manitoba, pamilya kayo na kunyari, sabi nila mahirap daw humanap ng trabaho. Kunyari, pamilya kayo na yung sa inyo, may mga anak kayo, isa lang yung nagtatrabaho, kunyari yung lalaki lang. Pwede kayong dito pala. Kung kunyari na bibigatan kayo sa renta ng bahay, kasi medyo mahal na rin talaga yung renta ng bahay. Pwede kayo yung rent assist dito. Isa sa magandang rito yun sa Manitoba. Hindi lahat ng mga provinces meron. Dito sa amin sa Manitoba, yung isa naming kasama dito dati nung time na nakuha niya yung kanyang pamilya, siya lang ang nagtatrabaho kasama namin diyan sa work. Hindi makahanap pa ng actually hindi niya pa muna pinagtrabaho yung kanyang asawa. Kaya nagtataka kami. Buti sabi ko, buti kinakaya ng budget niyo yung kasi syempre siya lang nagtatrabaho, di ba? Tapos meron silang dalawang anak. Buti kinakaya ng budget nila yung mga gastusin. Ayun, dun sa kanya ko nalaman na meron palang ganun yung rent assist. Lang yun, isa yan sa mga natatanggap namin dito dahil sa malaking tax ng Canada. Ito na naman, papasok na naman tayo dito eh. Naalala nyo kasi, di ba? Meron lagi sa akin mga magko-comment or may message sa akin na yung Canada raw, malaki nga yung sahod, malaki naman yung tax, di ba? Yun lagi naman sinasabi nila. Ngayon, at least alam natin kung saan napupunta. Isa yan, yung rent assist na yan. Bale, meron lang siyang minimum na threshold ng sahod nyo dapat. Kunyari sa buong pamilya kayo, dapat mababa lang yung sahod mo para maka-apply para avail ka nung rent assist na yan. Sabi ng kasama ko, sa sahod niya na siya lang nagtatrabaho sa sahod niya ng mga sa pagpalagay mo ng 38 to 40,000 annual yun nakakatanggap pa raw siya ng
nasa $400 na rent assist. Isipin mo yun kung kunyari ang renta nyo sa bahay nasa 900, diba? Tapos meron kang rent assist na 400, o magkano na lang babayaran mo sa renta kada buwan, diba? 500 na lang, diba? Sarap ng ganun. Renta mo pang buong pamilya. Kasi dito nung time na dumating kami dito, ang renta nasa sa akin yung isang bedroom lang na yung nasa basement, binabayaran ko niyan 350 lang eh. Pero ngayon daw iba na yung 'di ba yung tinitirahan nga namin diyan, 3 bedroom yun, 1,425. Yung tinutuluyan ng isa naming kasama, syempre pa rin, may mga mura pa rin. Pero ang parang pumapatak ngayon pagka mga 2 bedrooms nasa nasa 900 to 1,000 na. Yung mga 3 bedrooms pumapatak na ng 1,500 ang renta. Kaya mahal na rin. Kaya kung kunyari hindi pa makahanap ng trabaho yung yung partner mo, tapos buong pamilya kayo, may 2 anak, 1 anak, o mag-apply kayo ng rent assist. Ang pagkakaalam ko dito sa Manitoba meron yan. Hindi ko lang alam sa ibang sa ibang provinces. Malaking tulong na yun, ang nabasa ko sa sa rent assist na yan, parang ang sa isang tao na pwedeng mag-avail nun, ang maximum na nakukuha daw nasa $600 to $700. Ang laki nun. Tsaka, pero pa rin yun, depende pa rin yun. Tsaka dapat hindi ka yata nakaka-receive ng yung partner, kunyari ikaw nagtatrabaho tapos yung partner mo hindi nakaka-receive ng yung EI. Pagka nakakatanggap ka nun, syempre hindi ka eligible na mag-apply nun. Pero kung kunyari hindi pa talaga makahanap lang ng trabaho, tapos wala namang natatanggap na EI, pwede ka mag-apply. Aba, panalo na yun. Saka naman dadampot ng $500. Marami mga natatanggap dito. Yung mga benepisyo. Bye-bye kung kung kunyari wala kang trabaho pa rito. Basta citizen ka sa PR. Pero pag yung temporary foreign worker pa lang, ang pwede mong i-avail yung EI. Yan. Yung mga kasama ko rito, pagka sila kunyari may nararamdaman lang na onte, punta lang sila sa mga doktor, tapos magdo-doctor's note lang sila. Hihingi ka lang ng doctor's note, tapos papasa mo sa trabaho. 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan, babayaran nyo ng EI. Ang sabi nila, ang matatanggap mo lang nasa 60% yung mo matatanggap mo. Pero kaysa yung pahila-hilata ka, tapos wala kang sasahurin, 'di ba, diyan sa sa Pilipinas. Butcher ka, tulad ng trabaho namin dito. Pag butcher ka, tapos hindi ka pumasok, wala kang bayad. No work, no pay. Dito, pwede ka magganyan, EI. Meron. Basta. Pero yung pinupokus ko nga dito yung yung tungkol sa rent assist. Baka kasi meron tayong mga kaibigan dito, mga tropa dito na hindi alam yan. Pwede kayong mag-avail yan. No? Para naman medyo meron tayong kapulutan ng aral kay Brandon Boy, hindi puro chismis. Kaya nag-iikot-ikot lang ako rito para maiba lang yung lugar ng video, no? Yun lang muna. Nagbahagi lang ako ng magandang sa inyo, informasyon, no? Like, share, subscribe yung mga alam niyo. Sige na, paalam.